Alam mo ba na pwede ka nang kumuha ng PSA Digital Certificate online? At dahil nga paperless ito at digital, makukuha mo ito sa mas mababang halaga. So sa video na ito, ituturo kong step-by-step process kung paano mag-request at mag-download ng ating PSA Certificate online. Naglunsad na nga ang PSA ng bagong services at ito ang eCert o ang Electronic Certificate. Ito ay ang exact digital scan copy ng ating mga physical PSA certificate. Cryptographically secured at easy to validate. Para makapag-request, kailangan mayroon kang active email address, active mobile number, at valid ID for verification. At kapag ready ka na, let's start. I-open mo ngayong browser at i-type mo ang ecert.psahelpline.ph. Ilalagay ko sa description ang direct link para mas mabilis nyong ma-access. Then, itap mo itong order ecert. Next, piliin mo kung anong documents or certificate ang kailangan mo. Bawat certificate ay may corresponding fee. Depende ito sa documents na kukunin mo. So, i-choose mo lang kung ano yung certificate na gusto mong i-order and then mapapansin mo dito sa baba, nandyan yung kanyang corresponding fee. At para sa tutorial na ito, ang ipapakita ko sa inyo ay kung paano mag-order ng birth certificate. Choose birth certificate, scroll down. Nandyan ang terms and conditions ng PSA, pwede mong basahin. At kapag okay na, itap mo itong maliit na box sa side at click continue. Sa part na to, piliin nyo kung kaninong birth certificate ang gusto nyong i-request. Pero kapag spouse o sa partner nyo, hindi po na-advise ni PSA na kayo mismo yung mag-request. Kasi sa proseso, meron po itong identity verification. So kung sa asawa or sa partner nyo, mas better po na sila mismo yung mag-request ng kanilang certificate. And for this tutorial, ang i-request ko ay yung sarili kong certificate. Now, i-fill out nyo lang yung required informations na hihingin. At sabi dito, certificate owner details. I-fill out mo dito ang informations o ang details na nag-a-appear sa inyong certificate. Ilagay ang birth date at ang birthplace. Ilagay ang informations ng inyong father. I-fill out din ang mother's maiden name. And then mag-a-appear itong summary ng informations na na-fill out nyo. Ay double check nyo lahat ng spelling at information. So kapag okay naman, itap mo na itong continue to your information. And for this clip, ang hinihinging informations dito ay kung sino yung nag-request. Since birth certificate ko naman yung aking na-request, kaya yung nag-a-appear dito is details ko din. So ilalagay ko lang yung aking active email address at mobile number dito. Make sure lang na tama ang mga spelling din kasi sa email makaka-receive tayo ng mga notifications para doon sa ating request. So ito yung summary ng inyong personal details. Details ito nung nag-request. Double check nyo lang and then tap submit. And then another questions, ilagay mo lang kung ano yung purpose ng iyong request. And then for the last time, mag-a-appear ulit itong summary ng mga informations na na-provide natin kanina. I-review nyo lang at kapag okay na, i-click mo itong submit order. At once successful ang ating pag-submit, magge-generate ito ng QR code at reference number. Ito yung pwede natin gamitin kapag magbabayad na tayo ng certificate. At ito yung mga iba't ibang partner payment method ni PSA. And for this tutorial, gagamit tayo ng GCash. Kung gagamit ka ng QR code para sa iyong payment reference, itap mo itong Express Send. Tap mo itong Scan o itong Upload QR code. And then, itapat mo lang yung QR code na na-generate sa inyo dito sa box. And then, mag-continue ka to pay para maka-generate ka naman ng receipt. Pero kung ang gagamitin mo naman ay ang na-generate na reference number, pumunta ka sa Bills Payment, hanapin mo ang Government, at mula dito sa search bar, hanapin mo ang PSA Helpline. Itap mo yan, ilagay ang certificate amount, at sa portion na ito, dito mo ilalagay ang iyong 10 digits reference number.
Tap Next, continue to pay hanggang maka-generate ka ng resibo. After successful payment, makaka-receive ka ng confirmation text kay PSA Helpline gaya nito. And then, i-check nyo ang inyong email at may marireceive kayong galing kay PSA para makapag-proceed sa identity verification. After mong maklik ang nasa email from PSA, makikita mo ito yung customer service portal. Ito ay kung saan pwede nating makita ang status ng ating request. Sa unang portion, nandyan ang ating order informations, pati ang ating payment status. Sa ikalawang portion, nandyan yung primary contact person at dito kailangan nating mag-verify ng ating identity. To verify, itap mo lang yan. And then dito sa list, pwede kang pumili ng isang valid ID na pwede nating magamit for verification. So sa akin is Philippine passport. And then prepare ka for liveness check and then start liveness check. Allow while using the site. And then i-center mo lang yung face mo dito sa oval and then itap mo itong start verifications. After liveness check, kailangan mo naman mag-upload ng iyong valid ID. So, dapat may photo ka na sa iyong gallery or pwede mo ding i-direct sa inyong camera. Remember, kailangan ay clear at nababasa. So, once okay na, tap mo yung submit. So, nakalagay dyan, liveness check completed, pati ang inyong valid ID. So, wait nyo na lang kung kailan ma-verify yung identity nyo. Mag-a-appear naman dito yon na kagaya nito, identity verified. So, okay na ang ating first at second step. Ang iintayin na lang natin na itong last step. Ito yung download PSA e-cert. At sa na-experience ko, naghintay lang ako ng 1 hanggang 2 araw nung makareceive ako ng notifications na ready na ang aking certificate. Kung mapansin nyo na ready for download na ang inyong certificate sa monitoring, pwede nyo na itong i-download by tapping this download PDF. Or, makaka-receive ka rin naman ng email mula sa PSA na ready for viewing ng iyong certificate, kagaya nito. Nung ma-download ko ito, may 2 attachment. Una ay ang PSA e-cert. Ito yung pinakang digital proof na legit at verified at authentic ang ating PSA. Kasama itong copy ng aking birth certificate. I-double check ang birth certificate informations. Pwede nyo itong i-save sa inyong phone, sa laptop, or i-print kung kailangan. Remember guys, mayroon tayong 60 days validity para sa ating online copy. Ibig sabihin, after 60 days, ang digital copy ay automatic madidelete sa system ng PSA Helpline. At para sa magtatanong naman ng price, ang birth, marriage at death certificate ay nagkakahalaga ng 290 pesos. Ang Senomar at Senodeath ay 345. Ito ay based sa pricing ng PSA. So guys, yan yung naging proseso ko kung paano ako nakapag-request ng aking PSA birth certificate na digital. Kung may mga questions kayo, try nyo lang mag-comment sa comment section. Susubukan natin siyang sagutin.